Magandang tanghali ngayon po ay araw ng Biyernes, ikawalo ng Hulyo taong 2016. Narito mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Dating Pangulong Benigno Aquino III at Budget Secretary Florencio Abad sinampahan ng reklamo kaugnay ng Disbursement Acceleration Program. Top drug lords pinangalanan ni Pangulong Duterte. Retired General Garbo tinukoy na protector. Habagat nagdulot ng walang tigil na ulan sa maraming lugar sa bansa. Pasok sa ilang paaralan, kanselado ngayong araw. Typhoon Nipartak naglandfall na sa Taiwan. Mandatory evacuation ipinatupad sa ilang lugar. 25 sugatan sa pagsabog sa commuter train sa Taiwan. At daan-daan nagprotesta sa Minnesota kasunod na ikalawang fatal police shooting sa Amerika. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, inireklamo ng technical malversation, usurpation of authority at graft si dating Pangulong Benigno Aquino III at dating DBM Secretary Florencio Abad kaugnay ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Joyce Balancio, live. Yes, Joyce. Magandang tanghali, Floor. Sama-sama naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang iba't ibang cost-oriented groups laban kay dating Pangulong Benigno Aquino III at dating Department of Budget and Management Secretary Florencio Abad. Kabilang na dito sinapayan muna Representative Carlos Zarate, bagong Alyansa Makabayan Secretary General Renato Reyes, Alliance of Concerned Teachers o ACT, and National Chairperson Benjamin Balbuena, Volunteers Against Crime and Corruption of DACC President Dante Jimenez at iba pa. Nais ng grupo na makasuhan sina Aquino at Abad ng technical malversation, usurpation of authority at graft kaugnay ng pag-aaproba nila ng 144 billion pesos sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Ang DAP ay ang pondo noon ng pamahalaan taong 2011 hanggang 2012 na binuo mula sa savings ng mga proyekto ng iba't ibang sangay ng gobyerno para ilaan sa ibang pangangailangan ng ekonomiya ng Pilipinas. Makalaunan ay pinatigil ito ng Korte Suprema taong 2014 matapos na kitaan ng paglabag sa saligang batas. Kabilang sa mga ebidensya na pinisinta ng grupo ay ang mga memorandum umano ni Abad na inaprubahan ng Aquino na nag-uutos na kunin ang pondo ng ibang proyekto upang gawing bahagi ng DAP. Ayon kay Representative Carlos Zarate, ang DAP ang naging presidential court ni dating Pangulo Aquino na ginamit sa pangsugol para ma-impeach si dating Chief Justice Renato Corona taong 2012. Sinabi naman ni Bayan Secretary Renato Reyes na nauna sila naghain ng impeachment complaint laban kay Aquino sa Kongreso noong 2014 kaugnay ng DAP. Pero dahil dominante ng Partidong Liberal ang mababang kapunuan ng Kongreso, hindi umusad ang impeachment complaint. At ngayong wala ng immunity from suit ang dating Pangulo, nagdesisyon na silang panagutin na ito sa insidente. Maliban sa reklamong ito, nasa level na ng preliminary investigation ang naunang inihaing technical malversation complaint laban naman kay Abad at Undersecretary Mario Relampagos ng TBM, kaugnay pa rin yan floor ng DAP. Ito ay matapos kakitaan ng Field Investigation Office o FIO ng Ombudsman na may irregularidad sa paggamit ng Disbursement Acceleration Program. Floor? Joyce Balancio nagulat mula sa Sandigan Bayan. Ilang araw lamang ang nakalipas matapos na ibunyag ang mga pangalan ng mga general na sangkot sa illegal na droga. Pinangalanan na rin ni President Rodrigo Duterte ang dalawang Chinese drug lords na nag-ooperate sa bansa. Narito ang report ni Nel Maribojo. Pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dalawa sa top drug lords na nag-ooperate sa bansa na kabilang sa high-level Chinese triad. Matapos ang pakikipagpulong sa Cabinet Security Cluster, ipinakita ng Pangulo sa media ang isang bahagi ng organizational chart ng Level 5 drug ring. Ayon kay Solicitor General Jose Calida, ang Level 5 ang pinakamataas sa drug hierarchy. There are 5 levels depending on the capability of the drug pusher to sell, and these are categorized either in grams or kilograms. Una sa drug hierarchy si Wu Tuan alias Peter Ko na isang Chinese national at kasalukuyang nakakulong sa New Bilibid Prison. Sunod ay ang isang Peter Lim na ngayon ay nasa labas ng bansa.
a certain Mr. Wu Tuan alias Peter Ko is the responsible for the Triad, Luzon, NCR regions. He's currently detained at the National Penitentiary and leader of the so-called Bilibid 19 gang. The next level 5 drug lord is a certain Peter Lim, also known as Jaguar. He's in charge of the Triad Visayas. Base sa ipinakitang drug ring organizational chart, tinukoy ni Pangulong Duterte si former PNP Deputy Chief for Operations retired General Marcelo Garbo na Associate Protector o Cuddler. He's on level 5 as Associate Protector. In short, Cuddler. A Cuddler is one who protects the drug trafficking activities of drug lords. You can find that in the comprehensive law, the dangerous drugs law. The same penalty will be given to a drug lord, trafficker, and a cuddler. Same penalty. Kabilang din sa level 5 si Herbert Colanco alias Ampang na nakakulong din sa NBP. Si Colanco ay sangkot sa nakawan sa mga bangko sa Metro Manila at mga illegal drug activities. Sa ibaba naman ng level 5 ay ang tinatawag na persons of interest na kinabibilangan ng ilang Chinese nationals, local chief executives, PNP officials, BJMP officials at local government officials. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Pinag-aaralan na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagbuo ng isang independent committee na magsasagawa ng parallel investigation sa mga narco generals. Mula sa Quezon City, may report si Joan Nano live. Yes, Joan. Floor, pinag-iisipan pa nga sa ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagbuo sa isang independent committee na magsasagawa ng parallel investigation hinggil sa umano'y pagkakasangkot ng ilang general ng Philippine National Police sa illegal drug operations sa bansa. Ngunit paliwanag nga ni DILG Secretary Ismael Mike Sueno, sa ngayon ay hindi pa nila makita ang pangangailangan sa paglalagay ng independent body dahil naniniwala ito na mapagkakatiwalaan at walang kinakampihan ang mga opisyal na bumubuo sa National Police Commission. Ang NAPOLCOM ay isa sa mga attached agencies ng Department of the Interior and Local Government. Target nga ng komisyon na tapusin ang kanilang investigasyon at maglabas ng desisyon sa kaso hanggang sa katapusan ng Hulyo. Tututukan ng investigasyon ng NAPOLCOM ang 3 police generals na kasalukuyan pang nasa serbisyo na sina Police Director Joel Pagdilaw, Chief Superintendents Bernardo Diaz at Edgardo Tino. Ang kaso naman ng retiradong general na si Marcelo Garbo Jr. ay hahawakan ng Department of Justice at National Bureau of Investigation. Habang ang kay dating general at ngayon daang bantayan Cebu Mayor Vicente Loot ay hahawakan naman ng DILG. Floor? Joan Nano, nagulat mula sa Quezon City. Pinangunahan ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang pagbubukas ng Rehabilitation Center ng mga lulong sa pinagbabawal na gamot sa Bataan. Mula sa Bataan, may report si Joshua Antonio live. Yes, Joshua. Yes, Flor, kahit masama ang lagay ng panahon ay bumisita pa rin dito sa lalawigan ng Bataan si Philippine National Police Director General Ronald De La Rosa upang pangunahan ang pagbubukas sa Bahay Pag-asa Rehabilitation Center. Ang 2-story building na ito sa Barangay Lamao sa Limay, Bataan ay itinayo para sa reformation program ng PNP sa mga sumusukong illegal drug dependents. Ayon kay General De La Rosa, layunin ng programa na matulungan makapagbagong buhay ang mga taong lulong sa ipinagbabawal na gamot. Ngayong umaga lamang mahigit sa 600 drug dependents ang sumuko sa mga otoridad habang nasa 200 dating lulong sa bawal na gamot ang nakalabas na mula sa Rehabilitation Center. Pupulungin rin ni De La Rosa ang mga pulis sa Bataan para sa ipatutupad na Oplan Tokhang o Katok at pakiusap sa mga barangay upang himuking sumuko at makipagtulungan sa otoridad ang mga sangkot sa iligal na droga. Naniniwala si General De La Rosa na kung magipagtulungan ang lahat sa kampanya ay makakamit ang target na pigilan ng paglaganap ng krimen at iligal na droga sa loob ng 6 na buwan. At yan muna ang balita mula dito sa Bataan. Tor? Joshua Antonio, nagulat mula sa Bataan.
Isang ordinaryong commercial flight ang sinakyan ni Pangulong Rodrigo Duterte pauwi sa Davao City kagabi. Mula sa Malacanang, may report si Nel Maribuhok live. Yes, Nel. Tinupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang ipinahayag na polisiya sa mga miyembro ng gabinete na pagtitipid sa mga biyahe. Kagabi sa kauna-unahang pagkakataon bilang Pangulo ng Bansa, sumakay si Duterte sa isang commercial flight pauwi ng Davao City. Lula ng Pangulo ng economy flight ng Philippine Airlines. Dumaan rin ang Pangulo sa normal na proseso na ipinatutupad na seguridad gaya ng isang pangkaraniwang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. Si Pangulong Duterte ay nakatakdang tumalong ngayong hapon sa isang event sa SMX Convention Center sa Davao kung saan magbibigay ng talumpati ang Pangulo sa harap ng Mindanao Muslim leaders at iba pang political leaders. Floor? Nel Maribuhok nagulat mula sa Malacanang. Tumupa na ang tubig baha sa ilang kalsada sa Metro Manila. Mula sa MMDA Metro Base, may report si Mon Oxon live. Yes, Mon. Yes, Lakay, wala nang dapat ipangamba itong mga motorista na bumibiyahe ngayon, lalo na sa may EDSA dahil humupa na ang tubig baha. Partikular sa ilang lugar dyan sa may area ng EDSA P-Twagon, dyan sa may Cubao at bahagi naman ng TAP. Ayon sa MMDA, hindi masyado magiging problema itong mga pag-ulan na kung pag-uusapan ay mga pagbaha sa mga panganlansangan pero pabugso-bugso lamang ang mga pag-ulan na nararanasan ngayon sa Metro Manila. Gayunpaman ay nakahanda ng MMDA at tinaas ang itong yellow alert para sa buong Metro Manila at nakahanda na rin itong mga pump boats ng MMDA kung i-deploy anumang oras mula ngayon. Gayunpaman, ilan pa rin mga lugar na kasalukuyang lubog sa tubig baha, partikular itong area ng Maisyo sa Mandaluyong at yung area ng dyan sa may area ng South kung saan ay medyo tinitingnan pa ng MMDA kung paano ang gagawin. Ayon sa flood control ng MMDA, magpapadala sila ng mga pumping equipment para matanggal itong mga tubig baha at maigsan itong pagbabaha na nararanasan sa ilang lugar sa Metro Manila. Sa ngayon, maglalabas din ng MMDA ng mga bus para maging libreng sakay o magbigay ng libreng sakay sa mga pasahero na maaaring ma-stranded ngayong oras na ito at mamayang rush hour pag-uwian na ng mga nagtatrabaho, partikular sa Makati at sa May Otito. Yan ang latest. Balik sa iyo. Maraming salamat, Mon Oxon. Nagulat mula sa MMDA Metro Base. Inaasahan lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw ang Bagyong Butchoy. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Palayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Humina po itong bagyong si Butchoy, bagamat ito po ay nalasa pa sa may area po ng Taiwan. Ayon po sa Pag-asa, kanina pong alas 10 ng umaga, ito po ay namataan sa distansyang 260 km sa may northwest ng Itbayat, Batanes. Taglayang lakas ng hangin na 165 km per hour at yung pagbugso ay aabot sa 200 km kada oras. Kumikilos po ito pa northwest sa bilis lamang na 13 km kada oras. Medyo bumagal po ito magmula po ng tumama yung kanyang area sa may kalupaan po ng Taiwan. At ayon din po sa Pag-asa, nakataas pa po ang signal number 1 sa may area po ng Batanes sa Group of Islands. Makakaranas pa rin po dyan ng mga pagulan at pagbugso ng hangin. Sa ngayon po ay pinag-iibayo pa rin itong bagyong si Butchoy, yung southwest monsoon o yung habagat na magdadala po ng moderate to occasionally heavy rains sa may area po ng Zambales, Bataan, Batangas, Cavite at Mindoro. At nakataas pa rin po ang gale warning dyan sa southern at western seaboards po ng Luzon dahil mataas pa rin po ang mga pag-alon na dulot po nitong bagyong si Butchoy. Ayon din po sa Pag-asa, magtutuloy-tuloy po yung mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas dahil po sa habagat at maaari na by Sunday pa po ng hapon na magkaroon ng improvement ang lagay po ng ating panahon at in-expect naman na mamayang hapon din ay lalabas ng Philippine Air Responsibility itong bagyong si Butchoy. Yung ating latest sa lagay ng panahon, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Palayo. Nag-uulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Nag-atas na ang Taiwan government ng mandatory evacuation sa mga lugar na tatamaan ng bagyong Butchoy
na may international code name na Nepartak. Mula sa Taipei, Taiwan, may report si Emil Pascual. Live. Yes, Emil. Yes, Lakay, alas 5 kanina umaga dito sa Taiwan na maglandfall ang Super Typhoon Nepartak sa silangang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan ay umaabot na sa 6 hanggang 12 pulgada ang ibinuhos na ulan na may pagbugso ng hangin na umaabot sa 125 miles per hour. Nag-utos na ng mandatory evacuation si Taiwan President Tsai Ing-wen sa mga apektadong lugar at sa mga turista, partikular sa Green at Orchid Island. Nakadeploy na rin ang may 30,000 sundalo upang magsagawa ng emergency response at relief operation. Kansilado na ang lahat ng flights patungong Taiwan, gayon din ang biyahe ng tren sa buong bansa. Sarado na rin ang mga opisina, paaralan, habang inaasahan ang pagkakaroon ng malawakang power outages dahil sa bagyo. Patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa mga sangay ng pamahalaan dito sa Taiwan, gayon din sa mga otoridad kaugnay dito sa bagyo. Sa ngayon ay wala pang available na impormasyon sa lawak ng pinsalang dulot ng bagyo. Bukas, ng madaling araw, inaasahang maglalandfall ang bagyo sa Fujian, China. Sinuspindi na rin ang biyahe ng tren sa Eastern China na ilang araw ng lubog sa tubig baha. Ayon sa ulat ng news agency, umaabot na sa 200 ang nasasawi dahil sa matinding pagbaha. Yan muna ang latest update mula dito sa Taiwan. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Emil Pascual. Nag-uulat mula sa Taipei, Taiwan. Suspendido na rin ang pasok ngayong araw sa mga paaralan sa probinsya ng Cavite, Rizal at Batangas dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan. Mula sa Laguna, may report si Sherwin Kulubong. Live. Sherwin. Lakay, mahigpit na binabantayan ng Regional Risk Reduction and Management Council ng Calabarzon ang sitwasyon sa rehiyon dahil sa nararanasang pag-ulan. Ayon kay Director Vicente Tomasar, kabilang sa kanilang minomonitor ang flood at landslide prone areas, lalo't magdamag na bumuhos ang ulan. Sa ngayon, Lakay, ay wala namang napapaulat na may binabahang lugar, ngunit kansilado na ang pasok sa maraming paaralan. Kabilang sa mga nag-anunsyo na class suspension sa lahat ng antas ay ang probinsya ng Cavite. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa bayan ng Cainta, Antipolo, Angono at Binangonan, habang elementary hanggang high school naman ang walang pasok sa Taytay Rizal. Wala ring pasok mula elementarya hanggang high school sa bayan ng Lian, Agoncillo, Taal, San Jose, Lemery, Nasugbo, Balayan, San Luis at Calatagan sa Batangas. Ayon sa RDR-RMC Lakay, bagamat walang nakataas na babala ng bagyo, ay minabuti ng ilang local government units na suspindihin ang pasok ng mga mag-aaral upang wag silang ma-stranded sakaling bumaha kapag nagtuloy-tuloy ang buhos ng ulan. At yan ang ating balita. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Sherwin Kulubong. Nag-uulat mula sa Laguna. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, sa isang kararating na ulat mula sa Malacanang, wala na pong pasok sa lahat ng government at public school sa bansa. Mas palalakasin pa ng Pilipinas at China ang relasyon ng dalawang bansa. Sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na natalakay ito matapos na mag-courtesy call ang Chinese Ambassador kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Mula sa Quezon City may report si Darlene Basingan. Live. Yes, Darlene. Yes, Flor, nag-courtesy call nga kahapon si Chinese Ambassador Xiao Jinghua kay President Rodrigo Duterte at ayon nga sa DFA sa naturang courtesy call na pag-usapan ang pagpapalakas pa ng relasyon ng China at Pilipinas. Iyan ay sa gitna ng tensyon sa pinagagawang teritoryo sa South China Sea at ilang araw bago maglabas ng desisyon ang International Tribunal sa kasong inihain ng Pilipinas laban sa China noong 2013. Sinabi rin ni Yasay na nagkasundo din si Duterte at ang Chinese Ambassador na huwag na muna mag-issue ng mga provocative statements na makapagpalala pa sa tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Nilinaw naman ang kalihim na hindi dahil nakikipagbutihan muli ang Pilipinas sa China ay magbabago na ang malakas sa relasyon nito sa ibang kaalyadong bansa tulad na lamang ng Amerika. Sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Aquino, matatanda ang makailang beses nang nagpalitan ng provocative statements ang Pilipinas at
China at hanggang sa ngayon ay iginigit pa rin ng Beijing na mali ang naging paraan ni Aquino sa pagresolba ng sea dispute. Matapos naman maupo sa pwesto si Duterte na ilang beses nagpahayag na nais niya makipag-bilateral talks sa China, naging bukas muli ang Beijing sa pakikipag-usap sa Pilipinas. Dor? Maraming salamat sa iyo, Darlene Basinga, nagulat mula sa Quezon City. Meron po tayong isang correction dito sa pinahayag nating walang pasok sa buong bansa. Hindi po sa buong bansa, kundi sa National Capital Region lamang. Yan, malinaw po ano? Sa National Capital Region lamang. Nanindigan ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na walang international terrorists na Islamic State in Iraq and Syria o IC sa bansa. Mula sa Campo Aguinaldo may report si Rosalie Cos. Live. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Flor. Muling binigyang diin ni Armed Forces of the Philippines of Staff Lieutenant General Ricardo Visaya ang kawalan ng eksistensya ng international terrorist group na Daesh o Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Lumabas ang pahayag matapos na sabihin ni Davao City Vice Mayor at Presidential son Paulo Duterte na may mga banta ng pag-atake ng ISIS sa Davao City, bagaman binavalidate pa lang din ito ng mga otoridad. Ayon pa kay Lieutenant General Visaya, ang mayroon sa Mindanao ay mga Abu Sayyaf at ibang grupo na nagpapahayag ng suporta at simpatya sa ISIS, subalit hindi sila mga miyembro ng ISIS. Wala pa anyang natatanggap na parehong ulat si Lieutenant General Visaya, gayon pa man ay pinaiigting pa ang intelligence monitoring efforts ng militar. Una nang inalerto ni Duterte ang mga lokal na pulisya at militar sa syudad upang paigtingin ang seguridad at hiniling sa publikong maging mas mapagmatyag at agad na iulat ang anumang kahinahinaalang aksyon ni Numan. Floor? Rosalie Cos, nagulat mula sa Campo Aguinaldo. Igagalang ng Commission on Elections anuman ang maging desisyon ng Korte Suprema sa petisyon kaugnay sa legalidad ng ginawang extension sa pag-file ng Statement of Contributions and Expenditure o SOSE. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. Naghain kahapon ng petition for certiorari sa Korte Suprema si PDP Laban Secretary General Congressman Pantaleon Alvarez. Hinihiling nito na ipawalang bisa ang desisyon ng Commission on Elections na palawigin ang deadline sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon kay Alvarez, salungat ang naging desisyon ng COMELEC sa nakasaad sa batas. Maliwanag aniya sa Section 40 ng Republic Act 7166 na ang paghahain ng SOSE ay hanggang 30 araw lamang pagkatapos ng eleksyon at walang poder ang COMELEC para amyendahan ang batas dahil trabaho na ito ng Kongreso. Ginamit pong salita doon, na word na ginamit po is shall. Hindi naman po may but shall po. Ibig sabihin, mandatory po yun at ibig sabihin ay required po talaga na i-file yun 30 araw pagkatapos lamang na eleksyon. Tiniyak naman ng COMELEC na igagalang nila ang anumang magiging pasya ng Korte Suprema kaugnay ng petisyon ng PDP Laban. Ayon kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, ang Korte Suprema ang final arbiter kaugnay sa mga usaping may kaugnayan sa batas, kaya tatalima sila anuman ang maging desisyon ng Korte. Isa si Guanzon sa 4 na commissioners na bumoto pabor sa extension. Maging si COMELEC Chairman Andres Bautista ay nagsabi na igagalang nila ang kalalabasan ng gagawing pagdinig ng kataas-taasang hukuman. Samantala, ayon kay Congressman Alvarez, ang ilalabas na desisyon ng Korte kaugnay ng kanilang petisyon ay magiging panuntunan na sa mga susunod na halalan kung pahihintulutan pa ang pagkakaroon ng extension sa SOSE filing. Mirasol Abugadil, UNTV News, Worldwide. Balita sa Ibayang Dagat, daan-daang protesters sa nagtipon sa harap ng mansion ng gobernador ng Minnesota. Ipinoprotesta nila ang ginawang pamamaril na ikinamatay ng isang African-American ng isang pulis sa traffic stop. Ito ay kalawang fatal shooting sa isang black man sa loob ng 2 araw na ikinagalit ng marami sa United States. Kinilala ang black man na si Philando Castile, 32 taong gulang, kasama ang kanyang 4 taong gulang na anak na babae sa loob ng sasakyan. Ang pagpatay kay Castile
ay ipinost ng kanyang girlfriend ilang minuto lamang makalipas ang insidente. Nang live, ipinagutos na ng Minnesota Governor ang investigasyon sa insidente. Naganap ang pamamaril kay Castile isang araw matapos na barilin ang 37 taong gulang na si Alton Sterling sa Baton Rouge. Ayon kay US President Barack Obama, malaking trahedya ang pagkamatay ng dalawa at dapat na ikabahala ito ng mga Amerikano. There are problems across our criminal justice system. There are biases, some conscious and unconscious, that have to be rooted out. When people say Black Lives Matter, that doesn't mean blue lives don't matter. It just means all lives matter. But right now, the big concern is the fact that the data shows black folks are more vulnerable to these kinds of incidents. Balita pa rin sa labas ng bansa, hindi bababa sa 25 ang sugatan sa pagsabog sa isang commuter train sa Taipei kagabi. Kabilang sa mga sugatan ang 13 lalaki at 12 babae. Dalawa sa mga ito nasa seryosong kondisyon. Nangyari ang pagsabog sa ika-6 na bago ng tren patungo sa Songshan Railway Station. Sa crime scene, natagpuan ng mga pulis ang isang sirang tubo na pinaghinalaan na pinaglagyan ng bomba. Sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang insidente at hinigpitan na rin ang seguridad sa lahat ng mga estasyon ng tren sa bansa. Inaasahang makakatulong sa pag-unlad ng turismo at paglago ng ekonomiya sa Southern Leyte kapag ka-operational na ang itinatayong airport sa Maasin, Leyte. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Ongoing na ang construction sa bagong Pananawan Airport sa Maasin City. May runway at may mga pasilidad na rin ito, ngunit kulang pa ng pondo upang maitayo ang communication tower, passenger terminal building at iba pang site development. Ayon kay Southern Leyte Governor Damian Mercado, plano nilang magpadala ng sulat kay Presidente Rodrigo Duterte upang humingi ng dagdag na 400 million pesos na pondo upang agad na itong makompleto. Una nang sinabi ni Pangulong Duterte na plano niyang palakasin ang infrastructure project sa mga probinsya upang mapalago ang ekonomiya at turismo, nalilika naman ang dagdag na trabaho para sa mga Pilipino. During the time nag-visit siya dito, sabi niya, kailangan kayo ng airport dito, kailangan tayo ng airport dito. From our place, Duterte, President Duterte, personal talaga namin i-request yan. But of course, we're the official of Southern Leyte, igawin namin ng resolution requesting the President to complete the airport of Southern Leyte. Hindi na rin mahirapang mag-land travel ang mga turistang nais bumisita sa iba't ibang diving sites ng Leyte kung may sarili na silang airport sa probinsya. Definitely, pag ma-open ang airport, marami na magpunta dito sa probinsya natin because Southern Leyte is known as the best dive site, not only in the Philippines but in the world. Dalawang airline companies na umano ang nag-ocular at planong maglagay ng commercial flights kapag natapos na ang airport. Ngunit kailangan pang dagdagan ang kasalukuyang 500 meters na haba ng runway dahil 1.8 kilometers ang requirement upang makalapag ang mga eroplano. Positibo si Mercado na papayagan ni Pangulong Duterte ang kanilang hiling upang may magamit na ibang airport sa Leyte sa panahon ng kalamidad. Mula sa Tacloban City, Jeneline Gakit, UNTV News, Worldwide. Hiniling ng mga fish pen owners sa Pangasinan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na maitaas ang farm gate price ng isda at maibaba ang halaga ng feeds. Narito ang report ni Joshua Antonio. Ang Dagupan City sa Pangasinan ang tinaguriang bangus capital of the Philippines dahil dito matatagpuan ang maraming producers at nag-aalaga ng isda. Ngunit daing ng mga may-ari ng fish pens, nahirapan sila sa produksyon dahil masyadong mahal ang presyo ng feeds, ngunit mababa naman ang farm gate price ng bangus. Sa laki ng mga palaisdaan nag-aalaga ng bangus sa Dagupan, sako-sakong feeds ang kailangan na nagkakalaga ng 24 pesos kada kilo. Sa isinagawang aquaculture summit sa Dagupan City, hiniling nila sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na sana ay matutukan ang problemang ito upang marami ang mahikayat na pumasok sa aquaculture.
May follow-up dialogue din doon sa pricing system na dapat ay i-adapt natin para sa ganon ay magiging beneficial sa producer, consumer at saka mga traders. Isa ang aquaculture sa mga industriyang maaaring makatulong upang matiyak ang food security sa bansa. Kailangan lamang ay mabigyan ng mas malaking market ang mga produkto nito at mapataas ang supply at demand. Andito lahat ngayon ng mga stakeholders ng aquaculture industry para mapaghandaan nila yung mga mas malalaking challenges ng kanilang sektor sa kinabukasan pagdating sa food security. Tinalakay rin sa nasabing summit ang mga paraan upang matulungan ng fish pens operators na maaaring maapektuhan ng kalamidad at climate change, pati na ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa food production. Samantala, magkakaroon naman ng Aqua Kapihan 2016 sa darating na July 15 to 16 kung saan pag-uusapan naman ang latest developments sa fisheries sector. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Sa balitang palakasan, sina world number 1 Serena Williams at German Angelique Kerber ang magagawan sa titulo ng women's singles sa Wimbledon. Pumasok sa final si Williams matapos na talunin sa quarterfinal si Elena Vecchina ng Russia 6-6-0. Ang panalo naman sa kapatid ni Serena na si Venus Williams ang naging ticket ni Kerber upang makahakbang sa kampyonato sa pamamagitan ng 6-4, 6-4 na panalo. Kumpiyansa si Kerber na makukuha niya ang titulo sa Wimbledon ngayong taon dahil sa panalo niya kay Williams sa Australian Open. Samantala sa men's singles, pasok na sa semi-final round ang Canadian na si Milos Raonic at Thomas Berdych ng Czech Republic. Nasa semis na rin si 7-time Wimbledon champion Roger Federer at world number 2 Andy Murray. Samantala tinanghal na kanauna ang Pilipino si Treat Huey na nakarating sa doubles competition ng Wimbledon. Katandem ni Huey si Max Mernier. Bubuksan na sa publiko ang isang replika ng Noah's Ark bukas sa Kentucky, USA. At sa France naman, matagumpay ang Paris Aquarium sa pagpaparami ng isang uri ng pating. Narito ang report ni Yoshiko Sata. Itinayo ng isang grupo sa Williamstown, Kentucky, USA ang Noah's Ark-themed attraction na tinatawag na Ark Encounter. Matatagpuan dito ang isang bangka na ang sukat ay hinango sa Biblia. 510 feet ang haba, 85 feet ang lapad at 51 feet naman ang taas. Itinayo ng grupo ang atraksyon base sa nakasaad sa Biblia at upang pabulaanan ng scientific theory of evolution. Inaasahang mahigit 1 milyong tao ang dadagsa dito ngayong taon. Umaabot ng 28 hanggang 40 US dollars o katumbas ng halos 900 hanggang 1,800 pesos ang halaga ng isang ticket sa Art Encounter. Samantala sa Paris, France, inilipat na ang 2 5-month-old blacktip sharks sa General Shark Tank ng Paris Aquarium noong Hulyo 5. Inilagay muna ang mga pating sa isang private pool upang i-monitor at hindi makain ng malalaking pating. Ayon sa head biologist ng aquarium na si Guillaume Villard, 10 taon ang kanilang hinintay para makapag-breed ng maraming blacktip sharks. Sinabi ni Villard na mahirap magparami ng blacktip sharks dahil kailangan ng maraming kalahi na makakasama sa malaking tangke kung saan inaalagaan ang mga ito. Sa ngayon, may isang pating na inaasahang manganganak ng hanggang 6 pang blacktip sharks. Pinakamalaki naman sa France ang shark population ng 3 million liter Paris Aquarium na sa kasalukuyan ay may 35 iba't ibang uri ng pating. Yoshiko Sata, UNTV News, Worldwide. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto, may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali at maulan eh. Paano? Mag-happy weekend ba tayo? Rainy weekend. Rainy weekend.